welcome one another. Pwede ba ta maglibot-libot mga igsoon o gatong i-greet atong matagusa nga kay suunan o good morning. Praise the Lord, dili ta magpundo sa itong mga lingkuranan. We are gathered here in Jesus' name to sing your praises, oh God. We are gathered here in Jesus' name to sing your praises, oh God. Praise to the Father, praise to the Son, praise to the Spirit, the three are one. Praise to the Father, praise to the Son, praise to the Spirit, the three are one. We are gathered here in Jesus' name to sing your praises, oh God. We are gathered here in Jesus' name to sing your praises, oh God. Praise to the Father, praise to the Son, praise to the Spirit, the three are one. Praise to the Father, praise to the Son, praise to the Spirit, the three are one. Hallelujah, hallelujah, Let's pray. Our most precious Father God in heaven, Lord, salamat sa kabuntagon ngay mong gihatag ka namo. Diin, Lord, gihatagan mi ni opportunity, Lord, nga makasimba ug makadaig diha kanimo. I pray, Lord, sa magdala sa mong pulong isikaw ang Ginoong Dios nga continue nga magadiog kaniya, Father God. Ug kami nga maminaw, tabangi kami Ginoo nga dagan mo kami abli nga kasing-kasing ug una-una. I pray, Lord, nga nga ikaw ang Diyos Ginoo nga matuboy diining dapita. In Jesus' name, amen. Praise the Lord. So karon mga igsoon, magpabilin ta sa pagpanindog ug atong daygon atong buhi nga Dios pinaagi sa pagkanta, pagpakpak sa itong mga kamot. Hallelujah! Hallelujah! Never before have I felt so alive. Never before have I thought I could fly.
salamat, Lord, sa imong pagka-matinud-anon sa mong matagos nga kinabuhi, O God. Lord, we are here, O God, as a servant, Lord. Kung naguban sa kasing-kasing, O God, na ikaw masik face to face, O God. Huwag ma-feel mo presence, Lord. Karon, Lord, mukhang i-worship, pinagi sa pagkanta. Standing in awe of your grace, setting my feet in your ways, entering into your presence, to behold you face to face. God of all heaven and earth, holding me in your embrace, unfailing love that surrounds me. Oh God, I stand amazed. My Jesus, my Lord, you're the love of my life. Wherever you go, wanna be by your side. No longer I, but Christ living in me, serving you for all eternity. My eyes set on you in this race that I run. No longer my ways, let your will be done. Make me a servant, my heart's ever true, clinging
You are forever in my life. You see me through the seasons. Cover me with your hand
God, Lord, nga ning move yun dili nga dapit, oh God. Lord, sa mong pagpadayon, ikaw Ginoo nga, padayon maguban ka na mo, oh God, na murag yung gi-entrust dira ni mga tanan, Lord. Salamat, Lord, in Jesus' name. Amen. Makapanglingkod ang tanan. Praise God. Pwede ba nato tagahan kusog nga palakpak ang Ginoo maigsoon? Come on, praise the Lord. Pinaka the best nga palakpak. Come on, you can do better than that. Come on, let's shout hallelujah. Hallelujah! Shout praise the Lord. Praise the Lord! Praise God. Pwede na ta makapanglingkod maigsoon. Praise God. Praise God. Praise God. Mayong buntag sa tanan maigsoon. Matugnaw nga kabuntagon. Praise God, no? Before ta mo padayon ingna imong tapad nalipay ko nga naa ka karon. Amen. Praise God. No, kinalipay ba kaigsoon nga naa imong tapad? Kanimo katapad karon, no? Nakita nimo kauban nimo sa panimbahon. And especially mga igsoon nga taliwala sa nahigatubang nga bagyo na agyapon siya, no? Amen, no? So, I think ang kitang tanan nakabalon, aware man ta nga actually, siguro, wala ko na sayop, ganihang mga alas 12 ba or mga kadlawon, naglandfall ang bagyo, no? Usa ka super typhoon, no? And gani sa, dili lang ni ordinaryo nga bagyo kay, di ba katong nasa gibalita nga, yung mga storm chaser, no? Ay ambot kung mga content creator ba to sila or mga scientist bagyod nga kung ang tao mo dagan palayo sa bagyo kato sila kay ilagyong anaon, no? Ning mag-conduct sila og research or study nga unsay inaan ang bagyo ha, no? And knowing nga ni sa Pilipinas, meaning daw kaning nga bagyo dili daw ni sa sayon-sayon nga bagyo kun dili pinasahi. Kay nga naman ganaan magid sa mga storm chaser. Pero ina imong tapan nga good job kay bisan pag inani ka kusog sa bagyo naagyapon ka sa presensya sa Ginoo. Amen. Amen. Praise God. Kaya sa makausap palakpakan nato ang Ginoo maigsoon. So inana gid ang mga anak sa Ginoo gitawag gyud nga musalig sa Ginoo, ang anak sa Dios nga musalig sa iyaha dili gyud matandog unsa man nga mga bagyo sa kinabuhi ang maabot. Amen. So kaya karon buntagon I welcome everyone sa tuang Sunday worship and healing service, no? Wala may mga first timer dire, no? Pero again for the benefit sa tanan, ang JIL is a Christ-centered Bible-based church, no? A non-sectarian church, meaning kitang tanan gi-welcome and tanan nga atong itudlo makita ra gid sa Biblia, no? Kaya karon kabuntagon maigsoon makasiguro ta nga atong mensahe nga paghisgutan gikan ra gid sa pulong sa Ginoo. Kaya dili na ko maglangay, sugdan na ako ni nga mensahe sa usa ka true to life nga story or documentary. Now, in the year 2010, maigsoon, in August 2010, no? 2010, sorry. So, makita natin sa screen, no? Naiusa ka minahan dito sa Chile, sa nasod sa Chile, wherein nga nahugno, no? And ingon dira, there were 33 miners nga na-trap. No, ang minahan igsoon ang gilawmon is 2,300 feet. So inhana kalawom sila nga naadid to niya nahugno ang minahan. So kaning 33 ka buhi pa ni sila, wala pa ni sila namatay. Pero imagine 2,300 feet kalawom ang ilahang giposisyonan. And kung wala mo kabalo kung unsa pagbanabana ang 2,300 feet, so kung i-convert na into meters, that is 701 meters. No, kung dili pa dyan nato may imagine, mura daw nagkatas sa pinakataas nga building sa kalibutan, which is ang Burj Khalifa. No, I don't know, kakita mo na nga building, pero naana siya sa Dubai. Inana ka lalom, yung ilahang kanang natabunan sila.
no, underground in Chile after a mine collapse, o sa kaminahan nag-collapse. And imagine nga naa sila dito sa ilalom, ngit-ngit kaayo nya ang supply pagid silang pagkaon kay igo-igo lang and wala pagid kasiguruhan nga ma-rescue sila, no? Siguro uban sa ilaha didto naghinay-hinay nagpanamilit or siguro ang uban sa ilaha wad-an na og paglaom. Pero wala sila kabalo nga sa above ground, sa imabaw, na ay mga team of engineers, geologists, mga rescue workers, o international experts nga nagkahiusa aron nga maluwas sila. No, ilahang gi-combine ang ilang knowledge, gi-combine nilang lang creativity o ang ilang mga resources. And tungod niya na igsoon for 69 days. Na-imagine ni mo no, 69 days gihimo ang rescue operation. And sa sulod sa 69 days, meaning duha ka bulan, nagatubang sila og mga challenges, technical challenges. Kay siguro magkalot na pugbalik, kay nahugno gud, di ba? Magkalot na puglaing mga tunnel nya, pagkalot na collapse. And walay kasiguruhan kung magiging successful, kung maluwas ba tong 33 or possibly nga madungagan ang casualty. Di ba? Kay pwede man nga sila na po ang makolapse. But because ay lang panaghiusa mingson, no? Tungod sila panaghiusa, careful planning o teamwork, naluwas ang 33 ka miners. No? Within 69 days. Now, sa may reality ani sa ato mga kinabuhi, matagusan nato mingson, naitawag ang Ginoo nato. No, ingna imong tapad naitawag ang Ginoo sa imuha. No, dili ka wala ka natawa ning kalibutan nga walay rason. Ngun dili nagay rason nganong naa ka diri. And primarily ang rason gyud nganong naat na buhit aning kalibutan kay aron nga maghatag og dungog himaya sa Ginoo. Mao gini purpose sa atong mga kinabuhi. No, dili ka tuod. Kaya lang ang yawa gusto niyang pugnan. Gusto niyang babagan na ang tawag. Muna nga usahay magpadala siya mga temptation aron nga madaot ang imuhang kinabuhi, no? Tintalon ka sa bisyo, tintalon ka sa dili maayo nga pagkinabuhi, no? Tintalon ka sa wrong nga lifestyle kay pag nakay sayop nga lifestyle butang natay imong lifestyle kay grabe ka magbilar, grabe ka maglaag, grabe ang bisyo, di ba? Mabuto pa noon magdaot ka and dili na ka makapangalagad sa Ginoo, dili na nimo matuman ang kabubuton sa Ginoo. And pag inana gani may taboigson, dili nimo ma-fulfill ang purpose sa Ginoo, no? And karong kabuntagon ang mensahe nga atong pagaisgutan inana pod nga situation, no? Nga naay purpose ng Ginoo siyang life pero tungod kay ang kaway dili gusto nga matuman ang purpose. And asa na makita na in the book of Acts chapter 12 verse 1 to 11. So atong paklion atong mga Bible maigsoon wala ko nagbutang og verse sa screen. Pero atong dunganan pagbasa Acts chapter 12 verse 1 to 11 or Buhat kapitulo 12 bersikulo 1 paingon sa 11. Sige atong basahon 1 to 3 go. Niining panahuna si Haring Herodes bisugod pagluto sa pipila sa mga sakop sa simbahan. Ipatay niya si Santiago nga igsoon ni Juan pinaagi sa espada. Sa pagkasayo niya nga nakapahimuot kini sa mga Hudyo, iya usab nga gipadakop si Pedro. Nahitabo kini sa pangilin sa pan nga walay patubo. Human madakop si Pedro, gibilanggo siya o gipabantayan sa upat ka pundok sa mga gwardya nga tag-upat ka sundalo matag pundok. Naglaraw si Herodes pag-imbestigar kaniya inig kaliwas sa kasaulugan. Busa si Pedro nagpabilin nga binilanggo apan ang mga sakop sa simbahan nagampo nga mainiton ngadto sa Dios alang kaniya. Nianang gabi sa dayon na sa siyang itugyan ni Herodes ngadto sa katawhan natulog si Pedro nga gitaliwad-an og duha ka gwardya. Gigapos siya duha ka kadina o gibantayan sa mga gwardya sa ang gangaan sa prisuhan. Ug sa kalit mitungha ang usa ka anghel sa Ginoo ug may kahayag nga midan-ag sa bilangguan. Unya giyugyug sa anghel ang abaga ni Pedro. Gipukaw siya og giingnan, bangon dayon. Ug diha-diha natangtang ang kadina sa iyang kamot. Unya ang anghel miingon kaniya,
ayuhag sulob ang imong biste og pagsandalyas. Gituman kini ni Pedro og ang anghel miingon, pagkupo og sunod kanako. Misunod si Pedro kaniya paggula sa bilangguan, apan wala siya masayad kung tinuon ba gayod ang gibuhat sa anghel kay abi niyag, nakakita lang siyag panan-awon. Miagi sila sa unang mga gwardya, ug unya sa ikaduha og nahiabot sila sa ganghaang putaw nga padulong sa syudad. Ang ganghaan naabli lang iya og nanggula sila subay sa usa ka dalan ug ang anghel kalit nga mibiya kang Pedro. Unya nakaamgo si Pedro nga tinuod ang nahitabok niya ug mingon siya, karon nasayod ako nga tinuod gayod di ay nga ang Ginoo nagpadala sa iyang anghel ug nagluwas kanako gikan sa gahom ni Herodes ug sa tanang butang nga gipaabot sa mga Hudyo nga mahitabo. So let's pray. Father God, thank you for your message. Thank you for your word, Lord. I pray tabang mi Ginoo nga sa mensahe nga among pagaisgutan karong kabuntagon. Lord, ikaw gyud makiistorya ka namo, Father God. Tabangi ko, Lord, that I will preach your word. Lord, dili pinaagi sa akong kaugalingong kahibalo. Dili pinaagi, Lord, sa akong kamaayo manulti. Kundi, Lord, pinaagi sa tabang sa imong balaang espiritu, Father God. Lord, tagay mi kasing-kasing nga mapainobsanon. Kasing-kasing, Lord, nga madinawaton. Kasing-kasing, Lord, nga matinuohon sa imong pulong. Salamat, Lord. We bless you. We glorify you. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Now, kung taon na to ang life, ani nga time ni Peter, mauna na yung time nga para bang nag-climax yung persecution sa mga Kristohanon ba? No, nga unang-una gipatay si James. No, ingon pa si James ang pinakaunang nga Christian martyr. No, gipatay si James, pinagi sa espada. And sunod si Pedro gidakop, no? Unya masayra nato nga unsay context ani nga basahuna. Pero ato i-summarize, gipatay si James, then sunod si Pedro ang gidakop, no? And ikasaon ta si Pedro sa public trial. And ingon gani dito, intentional gyud ang hari sa iyahang daotang katuyuan niya. Kaya naman, di ba? Ang nagbantay niya, upat ka grupo sa mga sundalo. And kada grupo na ay upat ka sundalo, no? And gihulagway pa sa storya nga ang pagkagapos niya dili bitaw nang gibutang sa prisuhan din o din ang mga sundalo na asgawas kun dili galingkod siya din sa iyang isikatapan na ay duha ka sundalo. Then yung gapos niya sa iyang kamot nakagapos pagyod sa iyang tapad nga sundalo. No, grabe yung gwardiya sirado gyud ba? Nga dili gyud sa makagawas kay nganoon kumulihok sa matandog man to iyang tapad ka sundalo, no? Pero ingon dito tungod kay ang simbahan mainiton nga nagampo unsay nahitabo kang Pedro. Ang Dios nagpadala og anghel and nahimong gawas doon si Pedro. No, there ato makita ay migsoon sama sa tong unang gistorya about katong mga magmimina nga taga Chile, no? Nga kung wala nagtinabangay yung mga tao nga nasa ibabaw, mamatay silang 33 ka buok. And ani nga storya, kung ang simbahan wala nag-ampok ang Pedro, siguro possible na si Peter pod siya musunod pod siya ni James. No? Kaya ang title sa mensaheng atong pag-isgutan karon maigsoon. Palihog kong pakita sa title. Kung naa sa screen atong basahon 1 2 3 go. When the church prays, breakthrough happens. No, kung ang simbahan gani magampo na ay breakthrough nga mahitabo. Pag may kag breakthrough, di ba gisgutan last week, ang breakthrough kada bang malagpasan nimo nang naay nagpugong sa atubangan, mo na ay breakthrough. No, kumbaga kung naay kanang pader nga naa sa imong atubangan, ang breakthrough kanang imong yung taguson niyang pader. And sa ato mga kinabuhi igsoon, a lot of times, bisag kung saan itong pagpaningkamot, siguro may buong ka, parang hunit kayo. Hunit kayo ang panalangin, hunit kayo ang pag-uswag, hunit kayo ang kausaban. Kaya nga naman, naay nagbabag sa tumangan. And we need to break through. Inahanglan nato na sang malagpasan. Now, balik ta sa situation ni Peter. Atong tunan, unsay atong ma-observe sa kahimtang ni Pedro. Unang-una,
makita na ito maigsoon, first nga observation on Peter's situation when he was arrested. Kaya unang-una, Peter became a victim of a man driven by selfish ambition. Kabalo maigsoon, si Peter ani nga time, wala siya gidakop tungod kina siya sala. Gidakop siya tungod kay si King Herodes na siya'y daotang tinguha. Na siya'y personal nga ambisyon. Asa na ito na makita igsoon. Ingon diri in Acts chapter 12 verse 3, sa pagkakita niya nga nalipay ang mga Hudyo tungod sa iyang gihimo, gipadakop usab niya si Pedro. So the moment to gipatay ni King Herodes yung una si Santiago, na nalipay yung mga Hudyo, mas nagkaroon pa gyud siya ng desire nga lutuson yung mga unang Kristohanon sa unang panahon. Now, unsa di context nga nganong nalipay man yung mga Hudyo, mga Jewish leaders, and at the same time, ngano pong gusto sa ni Haring Herodes nga mapalipay pag-ayo yung Jewish leaders. Now, kini si King Herod mga igsoon, si Herod Agrippa, usa ni siya ka para bang local king under the Roman Empire. No? So kumbaga, ang at that time ang Judea, Samaria, ang Galilee, parang mura ni siya kanang lungsod or syudad nga under sa Misok. Yung Misok mo na yung Roman Empire. Now in every lugar na ay ginatawag sila nga parang local king o sa tua governor. So si King Herod Agrippa, inana yung posisyon niya. Siya ang nagdumala sa Judea, Samaria o Galilee. Kaya lang ang iyang pagkahari wala nakadepende sa iyahang kagustuhan. Iyang pagkahari nakadepende sa unsay pagbuot sa Roma. No? Sa Roman Emperor. And duha ang basihan sa Roman Emperor kung ipabilin siyang hari. Unang-una, kung suod sila sa Roman Emperor, no, dira, maghari sa ugdugay. No? And ang ikaduha nga basihan is the stability of the region. Meaning gani, pag ang imong lugar nga dumalaan kay malinawon, walay kagubot, ikaw gyud ang ibutang sa hari kay imo mang na-manage, na-stabilize nimo. And at that time, igsoon, ang Jewish leaders, dili sila ganahan sa mga gipanghimo sa Christian. Daghang gipang-convert. No? Kaya nakita ni King Herod Agrippa nga naay panagbangi between the Jewish leaders and mga Kristohanon. And sa pagkakita ni King Herod nga the moment gipatay ni Santiago kay nalipay yung mga Jewish leaders, mas nagkaroon siya ng ganahan nga mulutos kay nga manuna-una niya magkaroon ng peace sa iyahang region. No? Kaya nga naman, ang mga Jewish leaders at that time, sila ang nai-control sa mga tao. Sila yung naas authority. And the moment nga na-please ni King Herod Agrippa yung mga Jewish leaders, nasa yung una-una, magdugay ang akong paghahari aning lugara. Kaya makita ni Migson, yung kahimtang ni Pedro, no, wala siya gipriso tungkol kay nasa'y sala. Gipriso siya kay nasa'y yung tao nga nagpapriso niya, nasa'y kaugalingon nga ambisyon. And that is nga magpabilin sa iyahang posisyon. No? At that time, Igsoon, kung ang mga Hudyo gani magrebelde sa Rome, ang buhaton sa Roman Emperor, iyahang patalsikon man ang hari. Magpili siya bagong hari. No? So muna yung una nga observation. Ikaduha nga makita natong observation, si King Herod, intentional siya sa iyahang evil plans against kay Peter. No, ato ni isgutan kaganiha, no? Nga wala gud say planong pagawson si Pedro. No, sa atong prisuan diri pag madakpan ka, ipriso ka, sulod mo kag silda niya, pwede man ka maglakaw-lakaw sulod sa silda. No? Kung sa imong buhaton, mahigda ba ka bulingkod. Pero ani nga time si Peter naglingkod siya, gitaparan sa duha ka gwardiya, and then nakagapos ang mga kamot kauban sa mga gwardiya nga nasa iyang tapad. No? Nga siguro kung mangatol sa iyang ulo, walay mahimo tong mga nagbantay, muisa po sila ang kamot. Kaya nga naman, nakagapos mag-apil ng ilang mga kamot. No? Duha ang nagbantay niya sa sulod, and sa pultahan napag duha nga nagbantay. And kung basahon nato yung mensahe kagana yung word, di ba?
padulong pa lang sa prisuhan si Peter, si King Herod na siya plano. Kung sa iyang plano, i-public trial si Peter. And siguro, last nga may tabuan na is i-execute po si Peter. So, intentional si King Herod. And lastly, makita na itong observation ni Higson. Ang pagkadakop ni Peter, Peter's arrest could have shaken the church faith and mission. No? Unang-una, nadunggan na ba nila nga si Santiago gipatay. Ang paminaw nila si Pedro nadakpan na. Wata kabalon sa may tabo, siguro patyo na po siya kapil. And at that time, pwede na igsoon nga mo'y makapawala sa ilahang pagtuo. No? Mo na pwede nga, siguro ang sunod nga may tabo. Siguro dili na sila magsangyaw kay basin kita na po na sunod nga patyon. Diba? Usahay, diba? Naay mga tao nga dili makasabot. No? Usahay, maingon sila, tanawa on, balin manggudog simbahan, tanawa, nagdaot. Imunang ikaw, murag makadungong ka inana, usahay, murag mawala po imong pagtuo. No? And inani yung possible nga may tabo during that time sa early church. No? Kaya in short, igsoon, kung atong i-summarize ang nahitabo kay Peter, usag yun siya ka paagi sa kaaway aron ma-block ang calling ug purpose sa Ginoo sa iyang kinabuhi. Gusto sa kaaway nga pugnan, gusto sa kaaway nga pugnan niya yung tawag ni Pedro. Gusto sa kaaway nga dili mabuhat ni Pedro yung katuyuan sa Ginoo sa iyang kinabuhi. And sa atong mga kinabuhi migson, as I have said earlier, no, matagos na nato na ay tawag ang Ginoo sa imuha. No? Wala ka naabot diri tungod kay nay nag-imbitar nimo. Wala ka naabot diri tungod kay sa wala kay gigahimo sa inyong balay. Kundi naa ka diri kay nga naman naagay rason ang Ginoo. Ihagyog kang gidalan diri. No? And ang kaaway, iyahan ng pugnan. Iyahan ng babagan kay nga naman dili man na mo'y gustong mahitabo sa kaaway. Ang sa ingon ni Jesus in John chapter 10 verse 10, the thief comes to steal, kill and destroy. Muna yung purpose sa yawa sa itong mga kinabuhi, to kill. Patyon niya, to kill. Patyon niya atong spirituhanong kinabuhi. Kaya wa ba mo kabantay nga sa una, sa diyang wala patas Ginoo, kailatang Ginoo, may gugmaon, pero nga nung dili mo ito mato, ganahan mo sulod og simbahan. Diba, wala ka hinuplog, ana. Pero nga naman, nga pag ang beer, pait, lami man itungab. Diba? Ang simbahan, makabagos kinabuhi, lisod isulod. Pero diskuhan, bisag layo, tungason. Dili. Bisan pag gidungog na, basta na-disco na gini yung gabay. Pero simbahan, bitaw, duol, irkon. Sahay, di ba? Dugay kaya to. Kaya nga naman, igsoon, ang yawa, buhat na sa kaaway, buhat na sa yawa, mo niyan tumong, patiyo niya itong spirituhanong kinabuhi. Nga naman, yung sabo, makadaot sa kinabuhi. Pero nga nung dagan man gihapon mo, sulod niya na. No nga, madunggan ni mo sa balita, pati ilang kaugalingong pamilya, ilang anak, unayon nila. Kaya nga naman, wala na silang pangutok. Buhat sa kaaway, igsoon. The thief comes to steal. Patyon. To kill, to steal. Kawaton niya. Yung mga maayong, mo kabantay. Di ba? Beside, dili ba ka makatandi nga, kana lagi siya, parihara mikswilno, pero ayang, kumato ka sa ng balay, lami man lagi gapon silang sudan. Pero kita, parihara mikswildo, anong dili man kaabot o kuan. Kaya waka kabantay, kawaton sa yawa, yung resources ng kihatag sa Ginoo sa imuha. No, tintalon ka sa yawa, gasto ani, sa walay nung dan gasto dito, walay pulos. No? Kaya nga naman, i-steal sa kaaway. And to destroy. Gubon niya ang atong kinabuhi. Mo na tumong sa kaaway. Pero yung sa ingon ni Jesus, my purpose is to give them a rich and satisfying life. Mo ni katuyuan sa Ginoo sa itong kinabuhi. No? Tagaan taniya og madagayaon o kinabuhi nga matagbaw, mabuhong gyud ka. No, mo ni ang purpose sa Ginoo. Kaya bitaw igsoon, ang rason bitaw nga ginaimbitar ka diri simbahan, dili man aron mo dagan atong membro. No, dili. No, ato pastor always niya ginaingon.
It's not about attendance or membership. Ang pinakarason nga nga always gyud ka nga ginadala diri simbahan kay gusto sa imong igsoon nga nagimbitar nimo nga masinati nimo yung giingon ni Ginoong Hesus nga kinabuhing madagayaon o kinabuhi nga puno sa katagbawan. Amen ba? Palakpakan nato at palakpakan nato Ginoo maigsoon. Kaya unsa ingon ni Pedro, 1 Peter chapter 5 verse 8, pagbantay ug pagtukaw kamo. Sa ingon ni Pedro, pagbantay ug pagtukaw kamo. Kay ang inyong kaaway nga ang yawa, sige mo sa yawa, naglibot-libot, sama sa leon nga naggulob, og nangitag, tukbunon. Ang Ginoo, ingon ng Bible, ang Ginoo, dili sa dukaon. Always ang nagbantay nato. Ang yawa, although dukaon, pero naglibot-libot. Nangitag tukbunon sama sa leon. Now, wala tayo lion diri, hindi mo ta-relate. Wala pa yung lion sa inyo, ano? Na ba? Na may mini zoo. Pero kaning mga lion, naani sila sa kaliwat sa mga iring. Kung namoy iring sa inyong balay, lantawa ang iring kung paano sa mudakop o ilaga. Di ka kadungog. Kadungog na mo iring mulakaw. Ang iro, makabantay po magdagan-dagan. Kayo magkauros-kauros sa silog, diba? Anang iro, di ba? Kamantay mo, magdagan-dagan. Si Cookie, bitaw. Kana si Toby, magdagan-dagan. Magkauros-kauros man. Ibuan niyo mong iro. Pero iring. Kabantay ba mo? Kaya tagaan tamog pinakaninot yung example. Dito sa poultry igsoon. Dito sa poultry nila Pastor Maui. Na may mga langgam diyan, mga pilog kaon. Mga tagak ba? Na may iring dito sa glin. Ukoy-ukoy. Kanang mga maya, abtik man gina. Di ba? Mga maya, abtik man gina. Pero kung may igsoon, naisahan ng maya. Wasa kadungog ang iring na anis dul gitukob. Anis kaya, wa na, sudan na. Dakman ng maya, tinuod yun. Sahay, kumpiyansa ta. Abi na to, okay ramang ko. Okay lagi. Simba mangyapong ko. Simba bitaw nga, pero wakabalo. Abi ni mo, tong kumo kay kay nadunggan nga nagkaduol si mo ha. Abi ni mo, layo pang yawa. Pero takabalo na nastugkaran. No, sama siya sa leon nga naglibot-libot, nagngulob og nangitag tukbunon. Kaya igsoon, if mabantayin gan inimong every time madto ka sa bulaton sa Ginoo, dayon timing pod na ay kalit nga mga sitwasyon nga mupugong sa imong pag-aana igsoon. Kana igsoon dili na coincidence. Dili na aksidente, dili na coincident, kun dili deliberate attack na kun dili intentional na nga atake sa kaaway aron nga ipalayo ka nga na sa Ginoo. No, sama ni Pedro, tinuyuan gyud ang katuyuan sa yawa. No, nga gusto gyud sa yawa nga pugngan ang buluhaton sa Ginoo, iyang gipreso si Pedro. No, iyang gigapos, no, and gibantayan. Kabalo mo 4 ships to siya. 4 ship ang kumbaga pulihanay sila ang amubantay niya nga sundalo. Kanag yung dili duka kay nga naman, dili man 24 hours sila magbantay. No, 24 hours, 24 divide 4. 6 hours, meaning kada sundalo ang ilang duty, unom ra ka oras. Meaning, awake yun sila, dili yun sila dukaon. Meaning, mabantayan yun nila si Pedro. No? E makita ni Migson, si Pedro nasa sa sitwasyon nga kanang padulong sa kamatayon. Nasa sa situation nga dili na niya matuman ang purpose ni Lord sa iyahang kinabuhi. But here is the twist, Migson. Acts chapter 12 verse 5, but while Peter was in prison, the church prayed very earnestly for him. Samtang naa si Pedro sa prisuhan, ang simbahan, mainiton nga, nagampo. Kaya igsoon, dili day sayop, nga kita sa JL Tanggob, pag Birnes na atay night of power, para sa mga pagkampo. Excuse me. Dili day sayop, igsoon, nga after sa night of power, pagkaugma, matag sayo, 4:30 na ay morning prayer.
Kaya nga naman, when the church breaks, breakthrough happens. Amen. When the church breaks, ang kuha simbahan magambo, katong na priso makagawas. Sa atong nasudigsoon, daghan tag yatubang nga pagsulay. Nakatubang tag pagsulay sa korupsyon, nagatubang tag pagsulay sa bagyo, no? Before sa bagyo gilinog. Nya katumagi panglinugan, sunod na hitabo, giagi ang bagyo. Nya abtag pila ka adlaw lang, siguro semana lang, na po niabot nga mas kusog mga bagyo. Anong pinakanindot nga buhaton sa simbahan is to pray. Mag-ampo. Usahay sa kagrabe kagubot sa atong nasod. Usahay ang atong ginahimo mag-rant sa social media. Ako personally, kusog kay ko mang-reply anang mga bati kay comment ba. Hinoon, dili man po ko mogamit o mga daotan. Pero ano usahay dala sa kanang bitong kaikag nimo tungod kay kabalog yung kang dili na mao. Diba? Lami kay replyan. Magpatakag reply igno nako. Tarungag yun, aron na kay sweldo. Yung mga troll, di ba? Ibawaan man gyud nimo kay ngano, may bawaan mo yung pagtinuod nga tawo kay pag-replyan nimo mo reply pud na. Pero yung mga troll nara sila kuta kada post isa ka comment, mana. Bantay mo. Yung mga troll niya inigpindot nimo nakalock ang profile. Ang pangalan Vietnamese pero Tagalog. Usahay, di ba, pag nata sa mga inanang sitwasyon, murag ang mugana sa atong kinabuhi, yung ato ang physical, yung atong tawhanon nga kinayahan. Pero ani nga time igsoon, sa diyang si Pedro naasa sa lisod nga kahimtang, ang simbahan wala sila ningon nga dili magsabot ta. Maghimo ta plano. Atong tabangan nga si Pedro makaikyas. No? Ang simbahan ang ilang gihimo, wala sila nagkalot dito sa prisuhan. Sa gihimo sa mga katawhan sa Ginoo, niadto sila sa simbahan para mag-ampo. Palakpakan nato Ginoo maigsoon. Kaya makita nato diri no nga ang prayer usahay makaingon ta sabi ng simbahan na pag may problema ang always giningon ampo. Pero dili day pod kaya day pod ampo. Nga naman makita nato even sa mga sinaunang Kristohanon naagi day milagro nga mahitabo pag ang simbahan magampo. Mas dako og kahimuan kung ang simbahan magampo. Kaya karon igsoon atong tun-an. Unsa day ginatudlo sa sitwasyon ni Pedro sa atoang mga kinabuhi? What Peter's situation teaches us? Number 1, igsoon. Even when things worsen, we must never stop praying. Pray with intensity. Bisan pag ang sitwasyon mapamino nato murag ning samot na dapat dili kita muhunog og ampo. Kung dili all the more maampo pa gyud ta. Pray with intensity. No, ingon ang Acts 12 verse 5, while Peter was in prison. Ang word nga while kung ato nang i-translate sa Cebuano, di ba? Samtang. Meaning naay progress ang iyang problema. Nagkasamot. Usahay kita, di ba? Kung ang sakit kay murag dili pag grabe, murag mainiton kita mo ampo. Pero pag ang sakit na gani magkagrabe, usahay ang atong panggampo magkaluya. No? Sa dihang ang sakit, stage 1 pa lang, grabe, kusog, lanog. Pero pag maabot na ganig stage 4, usahay, magkahinay. No? Igsoon, even when things worsen, we must never stop praying. Kabalo mo, ang mga church, ang mga believers aning time, kung ako ang nasa lang kahimtang, siguro pwedeng mag-give up na lang ko. Or mulayas na lang ta diri, ngita na lang taglaing lugar. No, siguro dili gani para dili gani para aning lugara. No? Kaya ganaman una si James, si Santiago gipatay na. No, karon si Peter na sa prisuhan. Kandidato putos Pedro. Now, kung mapadayon ta ani, imposible nga dili ta mosunod. Naay usa nato nga mosunod ani nga dakpon, lutuson, torturon, patyon. No, hearing that sa diyang nadunggan nila nga si Pedro nadakpan, na priso, pwede itong makapaluya sa ilahang mga pagbati. No?
Kato nga sitwasyon, pwede itong makapawala sa ilahang gana nga magampo. No? Pero igsoon, instead of giving up, they keep on praying. Nagampo sila. And gani, dili lang simple nga pagampo. Gidescribe kung unsang klase nga pagampo. Say, sunod na, they prayed very earnestly for Him. Or in other nga version, in New International Version, they prayed fervently. Kabalo mo ikson, ang pinaka-root word ana, in Greek word, nga nang earnestly or fervently, it comes from the Greek word ektinos. Inay mong tapan, ektinos. Dili, hekte. Hekte, kanyang mulayas, mulakaw. Ektinos. Unsay meaning, ana? It comes from a word nga ang meaning daw is to stretch out. Mag-stretching ba? No, kamano yung mag-workout, yung mag-stretching, diba, lihok, panington, gamit yun og kusog. No? So meaning daw, yung klaseng pag-ampo nila, dili daw yun yung ampo nga, Amahan na mga nakasalangit. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Dili daw na inana nga pag-ampo. Stretch out effort man, meaning mo daw na yung klaseng pag-ampo nga with all your strength. Mo na nga usahay, kung wala ka nagbasa ng Bible, igsoon, kung musunod ka sa JIL, mapil ka ginupi, mingon siya ka nga, nabuang mo na sila, mag-pray, kusog kay tingog. Samot na mato ka, kusamis mo uyog, kinambildo sa room. Mag-pray ang mga mens. Lord, in the name of Jesus! Na mag-pray. Kung wala ka nagbasa ng Bible, buang maning matuhan na. Pero kung basahon na mo ang Bible, ani nga time, tungod kay ang si Pedro na priso, grabe ang ilang kaikag mag-ampo. They prayed earnestly, praying with all their strength, like you're stretching yourself before God. It means fervent, sincere, and wholehearted prayer. Ang ilang prayer, dili casual. Dili casual. Wala sila ningon, Lord, hinaot, makagawa si Pedro. Pero kung dili po, Lord, di mong kabubuton matuman. Dili na nga, di ba, inopen naman tayo mga prayer request, pag-pray na ako, nga, maulian na si Kuan sa cancer. Lord, maulian na sa cancer. Pero kung dili, hawa po ko'y mahimo, ikaw man ang Ginoo. Dili inana yung prayer sa mga pinakauna nga simbahan nga gitukod ni Kristo. Kung basahon ni mo ang Biblia, di ba, kung gibasa ito sa Bisaya, ganyan, mainiton. Gabaga. No? Lagsik. Wa gaduka-duka. Siguro kung ikaw mutapan ka nila at that time na ikaw hinahinayon ka, makuyaw-kuyawan ka, mahubag-hubagan ka. Saba ka, they prayed fervently, prayed with intensity and deep faith for Peter. Kaya no wonder ang Ginoo natandog sa ilang pag-ampo. Sige mo sa Ginoo, kapadala ang Ginoo ang anghel. Grabe nga milagro. Ang anghel wala gagamit og Yahweh ning kalit ang pusas natagak. Amala mo, ingon ko si Pedro, abi niyang nakakita siya pananahon. No? Kay prior pa aning istorya, di ba, na siya vision nakitaan nga na ay mga animals nga murag naa sa usa ka kanang sheet or kanang mantel. Kakita siya pananahon, uno niya basin kani pananahon pod. Inya wala man gi-describe. Pero ingon dito, ning pass through, kuno sila, so parang ning lapos ba? Ning lapos sa pultahan, ning lapos sa gwardya, ning lapos sa gate. Kaya una niya, siguro, damgo lang to. Na ato'y meaning, na ay purpose, meaning, basin, una niya, na ato'y kanang meaning ato nga situation. And na-realize niya, thank you kuya, na-realize niya, dili man na ni damgo. Milagro ni Ginoo, nakagawas ko. Praise God, palakpakan nato ang Ginoo, Megson. Praise the Lord.
Kita sa atong mga kinabuhi, unsa yung mga sitwasyon nato nga pareha kang Peter. No? Ginaatake sa kaaway. Bag-o lang naulian, siguro na yung part, si mga members, si mga family, nagdaot, naulian, paamtang pila ka adlaw, nagdaot na pod. No? Usahay, igsoon, ang yawa, although wala na ta sa yawa, nanghimo na tang gawas nun, pero ang yawa, pwede siya makapanghilabot sa tuwa sa unsang pamaagi. No? Pinaagi sa mga sakit. I'm not saying tanang sakit. Pero take a look at the life of Job. Na yung mga times nga ang si Lord, intugot niya ang mga atake sa kaaway nga maabot sa itong mga kinabuhi. Kaya nga naman, gusto po sa Ginoo nga makita ang atong pagka-masaligon sa iya. Nga kung kaning akong anak, muampo ba? Musalig ba yun na ako? Or basin panahon sa pagsulay mo dagan. Diba? Remember, sa diyang gidakop si Jesus, unsay na itabo sa mga taong nagsunod-sunod niya. Yung dagan, nanagan palayo kang Jesus. No? Pero ang kaning mga tawhana, during that time, sa diyang gidakop si Peter, wala sila nanagan palayo. Wala sila naglayas. Kundi nindagan sila nga na sa presensya sa Ginoo. Nagampo nga bainiton. Kaya even when things worsen, kung paminaw nimo ang imong anak, Lord, dugay na kong inampo, wa pag yun ako nadala di astilan, sige na ayog hunong. Ampo nga mainiton. Pray with intensity. Kaya ganaman, mabot ang panahon, ang Ginoo mo'y muhatag o kabag-uhan niya. Ang milagro sa Diyos may tabo sa iyahang kinabuhi. Amen? Palakpakan na ito ang Ginoo, my son. Praise the Lord. Praise God. Nainay mo tapad, okay pa ka diha? No? Padayon na? Okay pa? Number 2, unsay ginatudlo ani nga sitwasyon kay Pedro sa atong mga kinabuhi. Number 2, atong dunganon pagbasa. 1, 2, 3, go. Serving the Lord was never meant to be done alone. Ang pag-alagad sa Ginoo, wala ni gidisenyo nga mag-inusara ka. Usahay, sa atong nandan, diri lang ko sa balay, direct na ko sa Ginoo. No, okay ra man siguro ako ra isa, mas maayo ni kay solemn, no, intimate sa Ginoo. Nya dayon kung lutuson ka kinsa mampu nimo, kung magdaot ka kinsa mampu nimo, imong iro sa balay. Imong iring. Pag naa kay community of believers, kung naa kay pamilya nga nas Ginoo, bisan pag dili ka mustorya, makabalo lang na sila sa imong kahimtang, muampo day na nimo. Kani mo to hana? Wala na time si Pedro kay guys, pray for me. Wala ba uso cellphone at that time? Wala pa sila GC guys, nadakpan ko diri. Picture siya. Since GC, wala. Nakitaan lang nila sa unahan, si Pedro. Siguro sa unahan nakita niya, Santiago, gipatay niya. Pagkakita, speaking si Pedro, gidakop. Nanungko dayon sa matagbalay nga magristuhanan at sa simbahan, makamputa kay si Pedro. Na priso, way siguro, basin mo isunod pat yun. Ya, kung ikaw, Reza, may buong na lang silingan mo. Hilam lagi ng balaya lagi. Discovery na lang, nanay ni tabunin mo. Hindi ay problemado. Wala'y kasturyahan. Wala'y makadasig. Kaya igsoon, importante yun yung panagtigom. Importante yun ang life group. No, di ba kabalo mo, Maikson, na yung mga times sa atong situation, natay problema nga, personal kayo, nga dili nato kayang history in public. Pero kabalo mo ang Ginoo, i-reveal na siya siyang alagad. Tinuod yun na. Na yung mga times ka na kay problema, dili nimo kayang i-share, pero pagtunga nimo, ang Ginoo mo reveal sa iyang alagad, kana si Kuan, nanay gidala-dala. Nga bisan pag dili ka mo share, kanang alagad sa Ginoo, i-appeal kasi ang pag-ampo. Ako, for many times, every time sa life group, ang Ginoo nagid siya i-convict. Kana si Kuan, gadungo-dungo, nagid na ginataguan nga pagsulay. Kana si Kuan, dili nakadlanto sa imong mata, nanay problema. I-appeal na sa imong prayer. Daw kung dili ka mo tungha sa buluhaton,
Daw be kung mag-isolate ka. Diba, usahay mo man itong andan, pag naay problema, di mo pakita simbahan, dili mo adto sa life group, kinsa may moampo nimo. Kung walay moampo nimo, paano makaisinati og breakthrough? Kay igsoon, ang pagpangalagad sa Ginoo, wala ni gidisenyo sa Ginoo nga mag-inusara ka. Sadyang si Pedro na priso, nakanindot, na ay simbahan nga nag-ampo niya. Na yung mga alagad sa Ginoo nga nag-ampo. And igsoon, kung basahon na to yung pulong sa Ginoo, si Pedro nahimong gawas nun unang-una tungod sa Ginoo. Ikaduha, tungod kay naay simbahan nga nag-ampo niya. No? They prayed for him fervently. Kabalo igsoon, usahay daghan kay tang mga barkadas gawas ba? Libriho na to ani, libriho na to ani. Pero igsoon, inikabot to problema nimo, dili gyud na sila makatabang nimo. Pero pag igsoon, pag naa kay pamilyas Ginoo, wala man ay tuod kwarta, dili man tuod na sila physically nga naa sa imong tapad, pero pag makabalo na sila nga naa kay problema, willing gyud na silang muhilak sa Ginoo alang nimo. No? They are willing to pray fervently. No, pwede silang matulog og sayo, pero pag makadungog sila nga inanay mo kahimtang ay mga alagad sa Ginoo mag-ampo na sila nimo. Diba? Kaya igsoon, ang pag-alagad sa Ginoo is not designed, no, never meant to be alone. Dili ming ginusara kung dili kauban ta. Kung ang pagpangalagad kay inusara lang ni, dili na mo pili si Jesus og 12 disciple. Especially sa 12 disciple, 12 pud kalabad, na usa Judas. Na mga 2 o 3 sip-sip. No? Ningon, ako'y mulingkod sa imong tuo, magtutudlo ha. Ako sumwala, yang uban po, kiutro po day, dili magpagansi. Sumuna! Diba? Mga labad. Diba? Panahon nga si Jesus, naglawig sila, natulog si Jesus sa ulin. Mga balaka, mga labad yun. Pero bisan pag inana, nga naman nga gipili sila ni Jesus. Kaya nga naman, wala gidesign ang pag-alagad sa Ginoo nga mag-inusara. Sa diyang nagsangyaw sila, bang sa ingon ni Jesus, tagdurha mo. Di ba? Naay portion in the Bible, nga sa diyang nag-preach sila. Gitagduha sila ni Jesus. Pag uli nila, gibalita nila, Lord, inani mo milagro nga mong gihimo. Di ba? Now, kung ang pag-alagad sa Ginoo gidisenyo pa lang ning mag-inusara, miingon ta si Jesus, ay lang mo pagduha-duha. Tagsa lang mo, pero taas mong maabot, daghan mong maabot. Diba? Pero gidesign sa Ginoo ang pag-alagad nga duha-duha. Ingon ang Ecclesiastes, ang sa ingon dito, ang pisi nga tulo ka buok, kanang tulo ka buok naglambod, mas ligod kaysa isa. Diba? Inana po dos pagpangalagad. 2 is better than 1. Ang Ginoo, paghimo niya kang Adan, sa ingon sa Ginoo, it's not good for a man to be alone. Inana po sa pag-alagad sa Ginoo. Kaya, igsoon, apil gid sa buluhaton. Nakay problema, ay kaguol. No? Siguro, iuban sa tuwa, kasulay na mo ko sa una, sa kong gatinan nga simbahan, i-share ko ano yung problema, gilibak man ko. Ilaha itong igsoon, pero kita igsoon natin pamaagi diri. No? Wala gid, kumbaga, usag yun nato nas gikalagutan ng pagpanglibak. No? Dili gyud na pwede nang mangayag prayer request niya isumbong sa lain, no? Nakitay code of ethics atong pagpangalagad sa Ginoo. And dili pud ni pinugsanay nga mo share jud ka, kung dili nimo ma-share, okay ra pud ta. Ang punto lang namo diya, gusto namin ipaabot sa inyo nga kami kita isip nga alagad sa Ginoo, kalipay gyud nato na mo alagad sa usag-usa. Diba? Naabago nato diri nga wala gianhaan silang balay mag life group kay layo. Lapok. Na Pastor Ken no, atog lumban. Wa po ka naikog ti Chris. Joke lang. Diba? May lamay. Pero diba wala man ta kasulay ana. Yun na nga naman kalipay gyud nato na mo alagad. Mo ni ang
ang kasing-kasing sa Ginoo nato. No? Sulay mi Pastor Ken sa una, ato mig Santa Cruz, giinsulto is balay. Ngano magpa-Bible study man na sa diri? Si pagtunya na mo diri mga demonyo. Nana may sulod. Ang tos mo dawat ang balay man na ta. Yun naman kalipay man nato kami pod kung makita namo nga kamo ning tubo pod sa inyong pagtuo nga nas Ginoo. Malipay man pod mi kay nga naman. Yes, nanaghana ang magbubuhat sa gingarian sa Ginoo. Amen. Palakpakan natong Ginoo maigsoon. Kaya igsoon. No, dili wala gid disenyo sa Ginoo pag-alagad nga maginusara. No? Diyon another thing, grasya pud sa Ginoo ang tanan kay nga naman. Bisan paglabad ka, yes, kung tawhanan lang, pwedeng lami na kiundang, pero ang Ginoo, ang gugma sa Ginoo mao ni nagtulod namo nga mopadayon. Na padayon tang tanan, no? Kumbaga, lami kay nang lantawon sa rally, no? No, although usahay sayop ang ilahang mga rason nganong gibuhat nila na. Pero tanawa sila pag mag-rally. Ay lang mga kamot naka-brace sa usag-usap. Inana ta dinhi sa simbahan. No? Pag kabalo sa ingon sa Psalms, pag ang simbahan maghiusa, ang Ginoo, ang dihog sa Ginoo iyang hihatag magpaabot, iya ipaabot sa atua. No, kaya kita igsoon. Ingnay mo tapad, kita kita sunod Domingo. Amen? No? Ingna sa pikas, wala ka nag-inusara, ana. No? Ana nga problema, wala ka nag-inusara. Kauban ni mong Ginoo, nya kauban bugo nimo. Wag lovely palakpakan na tong Ginoo Maigsoon. Praise the Lord. Praise God. Praise God. No? Kaya nga man, serving the Lord was never meant to be done alone. Kaya be involved in the church, maging kabahin ka sa simbahan. No? O, ako wala ko kadungog sukad-sukad nga naay gipauli kay gasortra ni simba. Wala. No, kami among ginaingon kung nakay pantalon pagpantalon kung kaya nimo pero kung wala sige lang. Ingon na ba maulo ayaw na mo ban. No, kada pud sila dili pud sila sige na ada simbahan. Di ba? Kami nga naa pirmi simbahan mo may issue na. Basta kay matabunan lang ang angay matabunan, okay ra na. Malagog dili branded, basta kay importante dili lang pud baho. Kana lang pud. Kana dili na pud na lisod kaayo buhaton. No nga manglaba ka si sinina kay nga naman batasan whether na kay Ginoo wala. Oh, manglaba gyud ka. Kana importante so kay kung mo na nga wala na to na gimain. Ma-branded man imong gisuot wala. Ako gani, mo share gani kung sayang kung pangsuot puros ukay. Pero dili mahalata kay nga naman labhan man. Nana lang. Bagay-bagay raman na. Pero ang punta na kay Son, wala tayo pili. Oh, balag inana ka, basta kay naa ka diri. Prodigal son ito, itong nagtuon ko sa encounter retreat, mas na-appreciate na ako ba? Grabe na ang papa, no? Na-appreciate na ako, kaya ako nagtrabaho na mo ko rin sa poultry. Maglibog ka, unsay baho na ako, it's either baho kong iti or baho kong suka. Ako makatimaho mong gikusong ko galingon. Ma-feel mo ginako kay lagkit mo na every time after harvest maligo gyud ko. Pero ang prodigal son, pag uli siyang anak unsay gibuhat sa papa, grabe. Gitagbo. Gigakos niya ang anak gikan nagtrabaho tiglawog og baboy. Bahong pids, bahong baboy, bahong hugaw sa baboy. Pero gigakos sa amahan. Gihagkan. No? Inana, kaya igsoon, nganong inana po ta diri, kay inana man po nagipabati sa Ginoo sa amua. Kami nga nauna sa inyo ha, nganong inana ang abuang kasing-kasing, dili man na kay mga maayong tao mi. No? Kung buto na naon, siguro pwede may mag-inarte kay lahi-lahi man tag orientations kinabuhi. Naiuban nga nagdako, inani ang kahimtang, arang-arang. Pwede gina sa mag-inarte. Ang uban ay nagdako, nga kwartaan na gidaan. Pero tungkol kinabati namong gugma sa Ginoo nga nasayra namo nga bisag kwartaan mi hugo day mi tubangan sa Ginoo. Unya taliwala sa mong kahugo kay gigakos, gipangga pod mi sa Ginoo. Mo na nga kami pod sa among kabahin dili na mo mapugnan ipabati ng inana nga klase nga gugma. No? Mo na nga ikson kami kita sa simbahan umahimo ani.
Na kay anak kasabaan kayo, si pastor maingon, bahala. Oh, bahala kasabaan na yung mga anak. No, naatay yung mga inahan, ng kugihan kayo mo bantay. Oh, kanap ito yung, ayaw niyo lang na pagsabot, na yung mga inahan, nga makita yung anak, medyo mutsabaw, ilang kwaon. Dili na kay, maingon, dili na tungkol kay silang uno na, disturbo man bata, dili. Gusto nila nga ikaw nga inahan makapokus ka paminaw sa pulong sa Ginoo. No, naghuna na sila nimo kay ano inana ka paminangga diri sa simbahan. Kay igsoon, serving the Lord was never meant to be done alone. Amen ba mga igsoon? Be involved in the church, be part of a life group, join every gatherings. Sa ani nga pamaagi, panahon sa mga pagsulay, na atay mga kauban sa pagtuo nga willing mo dasig, willing mo ampo, o willing makig-unong kanato. Palakpakan natong Ginoo maigsoon. Praise the Lord. Pinaka-last maigsoon, makita naton nga lesson sa kahimtang ni Pedro. Even when our faith is small, when we show up in prayer, God honors it. Usahay, dito mapilog mga prayer gatherings, yung una na to, di mo ko siguro inana ka dinihugan nga mampo. No, kung kana siya mampo ba, grabe manglimbarot yun akong balhibo. Pero iksoon, tanawa. Di ba, nakagawa si Pedro. Kamutanan kaayo. Wala na akong gibutang dira. Naingon diri, in verse 11, nakaamgo man si Pedro nga, di mo ito damgo. No, nakaamgo si Pedro nga, nagpadala di ang Ginoong anghel, nagluwas ka na ako, gikan sa ngahom ni Pedro. Kaya in verse 12, ingon diri, sa pagkamatngo ni Pedro sa tinon nga nitabok nga niya, miadto siya sa balay ni Maria nga inahan ni Juan nga ginganlan usab og Marcos. Daghan ang mga tao nga nagkatigom dito og nagampo. So, before tamo padayon, ang church di ay dili din ni building. Kung dili din ni mga grupo sa tao nga nito ni Ginoong Hesus. Meaning, bisan asa pa mo balay, basta kay nagkatapok mo sa ngalan sa Ginoo, ang tawag ninyo, simbahan. Kaya nga naman, yung sa ingin diri, balay ni Maria. Dili ni dito sa Barangay Mantik, J.I.L. Tanggob. Dili ni dito sa J.I.L. sa amin, sa Daba nga building. Dili di ay. Ingon dito, balay ni Maria. Balay ra din nilang gitiguman. Pero dito nagkatapok ang mga magtotoo ni Ginoong Hesus. In verse 13 mo, ang pinakakamutanan dayon. Mituktok si Pedro sa pultahan sa gangaan. Og si Roda nga sulugoon mo miadto aron pag-abli. No, biblical din yung pangalan nga Roda, no? Pag-abli ni Roda, nailhan niya ang tingog ni Pedro. No? Nailhan niya ang tingog ni Pedro. Kay remember, nagpray pa sila ni Peter. Then tingala sila nga nay nanuktok. Pag-abli ni Roda, natingog man to ni Pedro. Sa ingon dire, verse 14, nailhan niya nga tingog ni Pedro, apan tungod sa iyang kalipay, midagan siya balik sa sulod nga wala abli ang pultahan. Si Pedro bago pa lang nakaikyas. Diba ko ikaw, bago pa ka nakaikyas, abli ko kayo niya, ni sundalo. Pero si Roda, maglanto niya, wala si Pedro, dagan siya dito sa mga nakampo. Oy guys, di ba nag-pray tayo makagawa si Pedro? Nasi sa gawas, karon. Break zone. So, inaita mo. Ayun yung lain na pagsabot. Ingon ang bayon. Verse 15. Ingon dire. Gipay balon niya nga si Pedro atuwa sa gawas. Kung sa itubag sa mga tao nagampo. Verse 15. Nabuang ka! Makiling nagampo. Takay na priso si Pedro. Meaning, Ikson, nag-pray sila. Dili kayo sa nila naka-expectant pa. Ay lang, nag-pray lang sila. Wala sa kabalo-kalo sa tubagon sa Ginoo. Inana dili kadako ilang pagtuo. Dili kayo kadako ilang pagtuo ba? Nag-pray sila pero wala sila kabalog tubagon maka sa Ginoo, wala. Pero igsoon gitubag yapon sa Ginoo. Malakpakan natong Ginoo igsoon. Grabe. Kulang taon ni may reaction. They were praying pero dili sila inana ka-expectant. No? Dili sila naka-expectan nga tubagon diha dayon sa Ginoo ilang giampo. Kulang taon na to murag gamay ra gyud ilang pagdo.
Pero ang nakanindot sa atong Ginoo, grabe ka grasyoso ang Ginoo. Ingon ang Bible, ingon si Jesus, bisag ang imong pagtuo, sama lang kagamay sa liso sa mustasa. Tubagon sa Ginoo ang atong pag-ampo. No? Even when your faith is as small as the mustard seed. Kaya igsoon, bisan pagkaraan na ka sa simbahan o wala, bago pa kang Kristohanon, pakita lang yun. Pakita lang sa mga pag-ampo. Nga naman, ang Ginoo, iyahang tahuron ang mga pag-ampo sa mga tao. Bisan paggamay ang ilahang pagtuo. Diba? Oftentimes, we don't join prayer meetings. Dili ta mapilog mga prayer meetings. Kaya nga naman, we think dili ta kabalo mo pray. Or we don't pray like others do. No? Adto kag usamis, mura kag kanang mugamay ba? Wadto ka dito, nya dugay na kang Kristiyano, nya makadungog ka suban mo ampo, grabe kay mampo ang mga mens. Ilang prayer room dito kay ang kanang glass ang dingding ba. Murag ma-feel nimo nga murag mo vibrate. Grabe man gyud ka fervent mag-prayer, grabe ka miniton. Pero bisan pa day usahay kung dili tay nana ka maayo mag-pray, basta kay magpakita lang ka. No, nga Lord, bisan pag inani ka gamay akong pagtuo, Lord, wala mi laing masaligan, ikaw ra gyud gihapon. No, sa gihimo sa Ginoo, gi-honor sa Ginoo ilang pag-ampo. Natandog ang Ginoo silang mga pag-ampo. O diha igsoon gitubag sa Ginoo ang ilahang mga pag-ampo. Palakpakan natong Ginoo maigsoon. Kaya unsa may mga situation nato karon, no, nga ginababagan ka sa imong pagsunod sa Ginoo. Siguro may it be your family, no? Kay members sa family nga nagalutos nimo. Kay members sa family nga always kang ginainsulto. Kay nindool ka sa Ginoo. Or siguro maybe imuha ng finances. Usahay everything nga ting simba magduwa-duwa ka kay base na imong kwarta dili ka abot pang gasolina. Or magduwa-duwa ka muhalat kay base nunaw na nimo base mo na kay kaunor niya. Sultian di kay igsoon. No, iampo sa Ginoo sama sa gibuhat sa mga sinaunang Kristohanon. Nga panahon sa pagsulay wala midagan palayo sa sitwasyon kung dili midagan paduol sa Ginoo. Kaya when the church prays, breakthrough happens. No? Kaya manindog to maigsoon. When the church prays, breakthrough happens. Praise God. Praise the Lord. No? Hallelujah. Kaya maigsoon, makita nato igsoon sa mensahe nga to gibasa, walay sitwasyon nga dili kayang mamuhat ang Ginoo. Ang sitwasyon ni Pedro, padulong na siya sa kamatayon. Pero nakasinati siya kagawasan, kadaugan, kayang simbahan ng ampo. Igsoon, dili po to imposible nga may tabo sa itong kinabuhi, kaya nga naman, kita sab ang simbahan sa Ginoo. Kaya atong buhaton karon, no? Unsa may itong mga kahimtang sitwasyon karon? May it be your personal, nakay-struggle, no? Naigibutang akong ang Ginoo sa akong heart maigsoon. Pwede bang mutaas ang mga kamot sa life group leader? No? No. In behalf, no, sa simbahan, in behalf, no, sa mga alagad sa Ginoo. Atong buhaton karon, isip pagpakita sa kasing-kasing sa Ginoo. Mga life group leader, ako mong gidasig. Muduol kag kauban nato diri sa church. Imo siyang i-pray, lalaki sa lalaki, babae sa babae. Sige, may nga life group leaders, no? Duula, pangitag ka pares, no? Siguro kung dili ta maapod, atong buhaton, yung man imong pray anang usa, pray na po ka sa lain. No? Come on. Lalaki sa lalaki, babae sa babae. Come on, pray. Praise God. Come on, just like the time of Peter. No, nga si Pedro na igiagian nga pagsulay, pero tungod kay ang church nagpray alang kaniya.
si Pedro nakasinati og kagawasan. Come on, ato ipabati as a church ang pagpangga sa Ginoo sa matagusa. Napatay mga naadiri sa tubangan, no? Ato ipag-pray, praise God, hallelujah. Praise God. Come on, pray as the Holy Spirit leads. Yes, hallelujah. Lord, nakita nimo ang iyang kahimtang Ginoo. Salamat o Diyos. Salamat, Father God. Napadiri sa tubangan, no? Let's pray. Hallelujah, hallelujah. Salamat kayo, Ginoo. Salamat sa imong presensya, o Diyos, nga naa sa among taliwala, o God. Lord, I believe ikaw ang Diyos nga wala na usab sukad sa una hangtod karon, Ginoo. No? Napadiri sa tubangan, women's, no? Hallelujah. Lord, ikaw ang Diyos nga wala na usab sukad sa una hangtod karon. Lord, kung ang pag-ampo, Lord, sa simbahan sa unang panahon, imong gi-honor, bisan paggamay ang ilang pagtuo, Lord, we believe, Father God, Lord, dili nimo paknyaso ng mga pag-ampo karon. Lord, nakay buhaton sa matag kinabuhi, O Diyos. Lord, just like Peter, we will experience breakthrough, God. Lord, your presence, your power will manifest, Lord, in the name of Jesus. Lord, ang mga naggapos sa bisyo, naggapos, Lord, sa tawhanon, O God, nga panghuna-huna, Lord, imong tagaan o kagawasan. Lord, even, Lord, sa tanan nga nana mo diri mga life group leaders, Lord. Lord, salamat, Father God. Kay ikaw among Diyos nga kauban sa matag pagsulay, Ginoo. Wala may nag-inusara, O Diyos. Salamat sa imong mensahe karon, Lord. Kay imo magitidloan, Lord, nga isip simbahan, dili namo utubangon ang mga pagsulay nga mag-inusara. Kung dili, Lord, isip nga simbahan, Lord, kami pamilya, O Diyos. Nga, Lord, willing maginampuay. Lord, willing nga makigunong sa matag pagsulay, Lord. Lord, dili man namo kaya ang financial nga bahin, Lord, makapaambit. Lord, makapahulam. But Lord, we believe mas dako kahimuan ng mga pag-ampo, Diyos, in the name of Jesus. Lord, salamat kaayo, Ginoo, that Lord, every prayer that are being uttered, Lord, matag pag-ampo nga gibungat, Ginoo, dili mahimong kawang. Sama ni Pedro, Ginoo, nga Lord, yung mga taong nag-ampo niya, dili inana kadako sa pagtuo. But God, sa pangalan ng Ginoo Hesus, Lord, imong gitubag, imong gi-honor, Lord God, si Pedro nakabaton og kagawasan. And Lord, we believe sa matagusan nga naa mo diri, O Dios. Lord God, Lord, salamat kay Lord, ikaw ang Dios, Ginoo, nga nag-honor sa mga pag-ampo. Lord, walay usa na mo diri nga imong lagpasan, O God. Lord, salamat, Ginoo, kay wala kay gipili. Lord, kung kami among panglantaw sa mga kaugalingon, kami ng pinakadautan tungod sa among mga sayop. Kung among panglantaw sa mga kaugalingon nga, Lord, wa na mi angay, hugaw na kayo mi. Salamat kay ikaw ang Dios nga nagpangga. Ikaw ang Dios, Ginoo, nga Lord, imong gibiyaan ang langit. Lord God, aron Lord, pangitaon mi diri sa kalibutan, Ginoo. Salamat, Lord, kay naay mga life group leader nga dili namo kadugo, pero Lord, ilaming giusikan og kusog, giusikan og financial nga bahin kay ngano man ikaw na igugma kanamo, Ginoo. And Lord, I pray, Lord, sa imuhang pulong karong kabuntagon, Lord, mamuhat mi sa matang kinabuhi. I pray, imong pulong karong kabuntagon, manghatang namong kadasig. Lord, imong pulong karong kabuntagon, makapaabli sa mga hununa, Ginoo. Nga Lord, wala mi nag-inusara. Kauban ka namo, kauban namo ang simbahan, ang pamilya, Ginoo, nga imong gisalig ka namo, Father God. Lord, we praise you, we glorify you. Lord, we pray, I pray, Lord God, I release blessing in the mighty name of Jesus to each and every one of here, Lord. Lord, I pray, kung sa may magipangagyan sa matagusa, Lord, financial man nga panginanglanon, na may gipangbati silang lawas. Or Lord, sa emotional man nga bahin, Ginoo, nga Lord, may tago man niya sa iyang kauban sa panibalay, pero deep inside, Lord, nagbati siya depression, anxiety. Lord, nibati siya, Father God. Lord, wala na siya direksyon sa kinabuhi. Salamat, Ginoo, kay ikaw ang Diyos nga gamhanan o nakita na nga sitwasyon.
Ikaw mamuhat og mangilabot sa iyang kinabuhi. I pray, comfort each and every one of us. Ikaw maghupay, Lord, sa among mga kasakit. Ikaw magbubo sa imong gugma sa among mga kinabuhi. And God, I pray, Lord, Ikaw ang Diyos, magtabang namo nga malagpasan ang matag pagsulay sa kinabuhi, God. Pray, Lord, unsay among mga tinguha, Ikaw magtagbo. Lord, I pray nga let it be done according to your will. Every prayers, Lord God. Lord, I pray sa tanang mga nagnegosyo, nagtrabaho, Ikaw magpalambo aron, Lord, nga mas makaalagad pag yun ang matagusa sa imong simbahan. And God, I pray sa matagusa nga na diri, Lord, na siya gustong naisala nga gusto niyang makalingkawas siya. Lord, sa dugay niyang pagpaningkamot, dili niya mahimo. I pray, God, imo siyang tabangan. I pray, Lord, imo siyang tabangan. Dili mo siya biyaan, dili mo siya pasagdan, imo siyang lingunon. Naana mo diri Ginoo ganahan makalingkawas sa bisyo. Pero Lord, pirmi gyapong nagbalik-balik tungod kay Ginoo, wala ka nag-uban ka namo or wala mi nagpauban nimo. But God, right now, Ikaw maglig-on niya, tabangi siya Ginoo nga makagawas niya na, Lord. Thank you, Father God. Come on, dawata Ginoo, dawata igsuon ang katubagan sa imong pagampo. Ing napasalamati ang Ginoo. Igsuon unsa may imong matinguha, kung maayo imong motibo ingon ang pulong sa Ginoo, iyaha ka ng tubagon. Thank you, Father God. Thank you, Lord. We bless you, we glorify you, we magnify you. In Jesus' name we pray. Everybody shout and say, Amen. Praise the Lord. Ito palakpakan ang Ginoo, Maigsoon. Praise God. Pwede na ito makapanglingkod. Before ito mong lingkod, pwede ba ingnan imong tapad? You are blessed. Ingna siya igsoon. Ingna wala ka nag-inusara. Kauban mo ang Ginoo. Kauban po ko nimo. Praise God. Praise the Lord. Pwede na ito makapanglingkod. Proceed ta sa tuwang tithes and offering. Praise God. Grabe mga igsoon, no? Ang pulong sa Ginoo. Kinsabay na bless sa pulong sa Ginoo mga igsoon. Ato siyang hatagan ng makusog na pakpak mga igsoon. Ug karon mga igsoon na ata sa atong portion sa tithes and offering. Aneta karon sa atong portion sa tithes and offering. Ang offering mga igsoon, ang tithes and offering mga igsoon usa kini ka sugo gikan sa atong Ginoo. Ug mabasa nato diri sa Deuteronomy 14:27. Matag tuig kinahanglan gahinon ninyo ang ikapulo sa tanan nga abot sa inyong yuta. Amen mga igsoon. Kinahanglan gayud mga igsoon ang atong gahinan ang Ginoo sa ikapulo nato na income o kinitaan. Siguro sa uban diri, sa wala pa nasayod, nganong kanunay pariman o gina-extort nato ang tithes and offering tone kay diri ginatidloan sa Ginoo mga igsoon kung na mahimo tang manggihatagon sa dili lang diri sa church sa ato pong isig katawo. Og dili lang pud ni about sa paghatag o kwarta or material ng mga butang apan lakip na usab sa pag-ila nato sa Dios isip siya ang tag-iya sa tanang mga butang nga anaa ka nato karon. Mao nagiparimain kanato sa Ginoo na ang angay natong gamiton ang 90% lang mga igsoon. Ang 10% iya sa Ginoo. Or sa iya sa Ginoo or ato kinahanglan ibalik sa Ginoo. Og sa estudyante naman po diri mga igsoon sa kumpilay balon nila sa isa ka semana kadto may kuhaan nila sa ilang tithes mga igsoon. Og diri naman po sa offering mga igsoon wala ni siya nagbase sa kung pila ang gilantaw sa atong Ginoo sulod sa atong kasing-kasing na muhatag ta na adunay kalipay. O mabasa nato ni sa wait lang ha, nawala ang
sa Acts. Acts 20:35. Nag-ingon diri diha sa tanan nga akong gihimo, gipakita ko kaninyo nga kinahanglan kita maghago aron pagtabang sa mga maluyahon, uban ang pagpahinomdom sa Ginoo sa giingon sa Ginoong Hesus. Labaw nga bulahan ang paghatag kaysa pagdawat. Amen ba mga igsoon? Mas dako ang panalangin sa taong muhatag kaysa pagdawat. Maong kinahanglan mga igsoon na kung muhatag ta, ang ato yung kasing-kasing adunay kalipay. Kini wala ni pinugsa rin mga igsoon. Ang ato lang ni kuan sa Ginoo, okay? Ang atong kasing-kasing kinahanglan ana ay kalipay na muhatag diha kaniya. O maura kato mga igsoon og sa walay mga naatay pouch o nga sa walay pouch mga igsoon na ay dito sa table na ay sobre or katong blue na pouch pod. Pwede dito ninyo sulatan sa inyong mga ngalan. O maura kato mga igsoon ang diri sa wala mauni ang tithes. Wala na box mao ni ang tithes ang diri pod sa atong tuo sa ato aning renovation sa atong church mga igsoon. O sige pwede na nato gunta ng atong mga pouch mga igsoon og magprita. Yes, Father God in heaven, Lord, salamat kayo Ginoo sa karong oras sa Father God. Salamat Lord sa kalampusan Ginoo. Ay akong mga pag-ampo Ginoo sa matag usa na I pray Lord na kining mga bulhatuna Lord amo kining masabtan sa pag-uli sa imong ikapulo Father God. I pray Lord na ikaw gayud ang Diyos magpanalangin sa nagtrabaho sa adunay nagnegosyo Father God. I pray Ginoo na ikaw gayud ang Diyos Ginoo na maghatag og kalampusan ning tanan Lord. I pray Lord sa imong makaanakan na ania karon Lord ikaw gayud ang Diyos kanunay magproteksyon maggiya kanila Father God sa matag usa o God. Salamat Ginoo kining tanan akong isalig kanimo in Jesus name. Mighty name we pray. Amen and amen. O sige mga igsoon, pwede na ta hulog. All my words fall short. I've got nothing new. How could I express all my gratitude? I could Praise the sing Lord. these songs Okay na, no? So, sa mga pipilan lang nga pahinumdom, no? Before ta magbulag-bulag, karon pong alas 10, napa po tayo second service. So, salamat po sa mga nakakaroon. Padayon lang po ta diha sa Lord. And next nga announcement, unya po sa after lunch, para po sa tanang mga nakahuman sa encounter last week, padayon po ta sa atong klase po sa post-encounter. So, kita-kits na unya, after lunch, 1:30, diri po sa atong simbahan. So, nga announcement, so, Night of Power, every Friday, padayon po, alas 7 sa gabi. Next, morning prayer po sa month of December, first Saturday of December. So, kita-kits sa alas 4:30 po sa buntag. Next, yun po, life groups sa tanan. So, report lang nato, no? Naana tay 29 ka book life groups every week. Pagka-lovely, no? So, 29 po. And sa ato mga life group leaders, we have 16 ka life group leaders. So, halos ang average na og tagurha kada life group leader. So, sunod po, please include in your prayers. Amo pong tingwa nga by December po, magbuhat na tag-extension service sa Bonifacio. So namin nakita ng lugar, tapat sa Imcoop. Murag na ato'y bakante dito. Nakasugod ng istorya ko kay at least intro kayo. No? At bang kilid ra sa sitaw gani. Kaning mga pharmacy diya nga Eugenia. Diya dapit. So pray na to nga by December maka-launch na ta sa ato ang extension service dito po sa Bonifacio. So, ato pong paninduton para maging nindot gyud ang sugod. Ayun po ba? So, dili na ni sugod kundi atong prayer nga padayon na gyud, no? Antod mag-grow, antod
balhin ta sa dako-dako nga place, maplastar, so maging magsulbong yun ang simbahan sa Ginoo dito sa Bonifacio. So, maulamang po na, manindog ta, o katoy. Ang province-wide anniversary di ay karong November 30, wala tay simba ana diri. Mag-usa ta dito sa Ozamis City para po sa ato ang Misamis Occidental, no, nga provincial anniversary sa church. So, ang time ana would be 2 o'clock man siguro, so after lunch. So, pero mas maayo og 12 or after lunch gyud din makagikan ta, so magplastar na ta sa masakyan po kay ubay-ubay ra ba. So, mao lamang po na malindog ta ug atong uli ang tanan ug may pasalamat sa atong buhay nga Dios. Atong itaas atong mga kamot mga igsoon. I sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. And I'm carried in everlasting arms. You'll never let me go. I sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. And I'm carried in everlasting arms. You'll never let me go through it all. Mag-ampot na mga igsoon. Ginoong Diyos nga labing gamahanan, salamat o Diyos sa manindot nga kabuntagon. Salamat o Diyos sa kaumahanan sa mong pagpanimbawon, Father God, upan Ginoo, ang imong kainit nga presensya, Father God, ang mga pag-ampo, Ginoo, nga Lord sa kinabuhi ni Brother Joshua, nga padayon ka Ginoo, mag-bless, maghatag anointing sa tang aspeto sa ang kinabuhi, Ginoo, panalangin ni siya, Ginoong Jesus. O Lord, katong nga mga pulong, pinagis mong balang espiritu tabangi mi God nga sa mong pagkinabuhi katong ka mga pulunga ang mugyud Ginoo nga ma-apply sa mga matag kinabuhi Ginoong Jesus. Lord, wala may mahimo kung wala ang imong tabang sa imong Holy Spirit. Usa Lord among giawhag imong balang espiritu nga pag-uban sa among matag kinabuhi Ginoong Jesus. Nga even Lord sa among pagpanguli uban nimi Ginoo sa dalan, proteksyon nimi Ginoo nga makaabot sa mga temporary homes nga even pa man Lord sa uban pa namong pagkabuhaton uban nimi Ginoo nga Lord ang tanan namong pagkabuhaton uyon lamang diha sa imong kabubuton Ginoong Hesus ug Lord makapahimuot diha kanimo. Salamat Ginoo dalaygon imong ngalan mamulungtad hantud sa kanturan in Jesus name. Amen. Thank you everyone.